Praise the Lord. Unang linggo ng buwan ng August. And I want to share about Jesus is God. Jesus is God. Sa throughout this month of August po, ito po ang ating pong mga problema at mga talata sa banal na kasulatan that speaks about the divinity o ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. You might say, Pastor, mabahagi mo na yan. You might say, maraming ulit na rin nababanggit ninyo ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. And I agree. At marami sa mga view ay nakatin po ng nagkakasakari ko 2 years ago or what, na hindi na sa TPS, who do you say I am? Saan mayroon kong mga pastor ang bahagi ng salita ng Diyos sa tema na who do you say I am, and they share about yung Jesus ng Islam, ang Jesus ng Jehovah's Witnesses, ang Jesus ng INC, ang biblical Jesus. Kung ano talaga tinuturo ng Biblia at napakilala ng Biblia na Jesus. At yes, ako din yung nagturo dito sa inyo. So, sa ilang mga leaders, kung nagkakamali, at meron nga nagtanong sa akin na bakit kailangan mo ituro ang bagay na ito about iba't ibang Jesus. And let me answer, maybe this is also your question. Well, dahil sagot ko po sa nagtanong sa akin, one, ito po ay fundamental, foundational, haligi po, pangunahing paniniwala na non-negotiable. Non-negotiable. If you don't believe that Jesus is God, hindi tayo magkapatid. If you don't believe that Jesus is the second person of the Holy Trinity, I cannot consider you as kapanalig sa Panginoon. So, isa po ito sa pagkakakilanlan ng isang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Diyos ng Biblia. Naniniwala na si Jesus ay Diyos, the second person of the Holy Trinity. At yes, at stake dito ang iyong kaligtasan kapag mali Jesus ang iyong pinananaligan. Kung maalala ninyo, I used to read John chapter 8, verse 24. I think nasa slide ko natin. So yan po kung magandang mensahe na kung ibahagi sa inyo, Simon says. Hindi ko tayo maglalaro dito ng Simon says. So in John chapter 8, verse 24, next slide, sinabi ko sa inyo, si Jesus na nagsasalita, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. In other words, kayo ang magbabayad ng inyong kasalanan, ang magbabayad ng kasalanan ng impyerno, if you will not believe who I am. Yan ang sabi ng Panginoon in John chapter 8, verse 24. And if you will read John chapter 8, hanggang sa baba, nabanggit ng Panginoong Yesus sa mga salitang, before Abraham was, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. At ang naging tugon ng mga Hudyo, sa kanya kung sinabi, ay pinagtataan nilang batuhin si Jesus because Jesus is claiming to be God. Gaano kahalaga itong pag-aaral natin kung naman mag-focus? Pag-aaral ko tungkol kay Jesus na siya ay Diyos. Remember, sabi ng Panginoong Jesus, maraming mga magpapanggap na sila ang Kristo. False Christ. Now we will know that they are false Christ if we don't know the true Christ. No? Paano mo masasabi peke yung suot ng kapatid mo kung di mo alam ng original? How can you say na class A lang yung sapatos niya if you don't know the original? And so how can you say that what you believe is the biblical Jesus if you do not know the biblical Jesus? Napakahalaga po ang ating tamang pagkilala sa ating Panginoong Jesus. At yes, maging sa panahon po ng mga apostol,
sa panahon po ng church, sa book of ng Acts, ay marami na pong mga bulaang aral patungkol sa Panginoong Yesus. At ang pinakatanyag o pinakalaganap ay ang tinatanggi na si Jesus ay naging tao. Kaya sabi ni John, sa chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. Let me read to you 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 2 to 3. Siguro maganda sabayan niyo ako sa pagbasa, nasa monitor po. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing na sa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu na sa kanila. Sapagkat marami ng luwag na propeta sa mundo ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos na ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang pinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritu na nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon ay nasa sabutan na. So even in the time of the apostles, meron na lumalaganap ng maling aral patungkol kay Jesus. Like denying si Jesus ay talagang naging tao. Sabi nga ni Apostle John, nasa kanila ang espiritu ng Antichrist. Those who teach na si Jesus ay hindi naging tao. In 2 Corinthians chapter 11, remember, minsan din natin po itong binabasa sa ating pong pangangaral. Pangalawang Korinto chapter 11, verse 3 to 4. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalindang ng ahas. Why? Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus ay pinapangaral. Ano po? Na iba sa pinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa tinuturo namin sa inyo. If you have your Bible, you can see small letter yung Espiritu dito. At hindi po ito nagkukulot ng ating Espiritu, kundi Espiritu ng Antichrist because nagpapahayag sila ng aral na hindi naayon sa tunay na Kristo ng Biblia. So maging sa panahon po ng mga apostol, may lumalaganap na. And so Paul was saying sa mga mananampalataya sa Corinth, I'm worrying. Kasi tinatanggap ninyo yung aral patungkol kay Kristo na hindi naman ayon sa inaral namin sa inyo. Tinuro namin sa inyo. Baka kayo manin lang. He said, know the Jesus of the Bible. Right? Bago kayo magtitingin ng mga Jesus na iba-iba, know the Jesus of the Bible. You have to know Him. Kaya niyo pong paggulay-gulayan natin ito throughout this month of August. Again, the Bible teaches about Jesus Christ. Can you say Amen? So kung hindi ito mahalaga, yung pag-aaral natin patungkol kay Jesus na siya ay Diyos sa ating buhay, then why, almost, if not, sa lahat ng bahagi ng Panginoon ng Biblia, pinapahayag, tinuturo ang Panginoong Jesus. In John chapter 5, 1, kabanatang 5, verse 39 to 40. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Si Jesus ang nagsasalita. Ngunit ayaw naman ninyo lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yes, we look at the Bible as to inspire us, to encourage us, to rebuke us. Kung aking pangalan si AJ, sabi niya, araw-araw before siya pumasok, ay nakikinig siya ng 10 minutes sa Bible, at nai-encourage siya sa buong araw by listening to His Word. Yes, yan po ay isa po sa ginagawa ko ng Biblia. But yes, we have to know Jesus. Kailangan natin siyang makilala at siya kilalanin natin kung sino siya, kung paano siya nagpapakilala.
Church, listen, maybe you have loved ones, anak, magulang, kapatid, na nasa ibang pananampalataya. Let's say, anak mo, no, na you see your son or daughter, no, enjoying yung sa, sabihin na natin, church na kanya pong ginagaluhan. You see him, no, na nagmamature. You see him, no, na nawala ang kanyang pagiging mahiyain. You see him na nag-grow sa kanya o nag-develop sa kanyang skill. Let's say, no, nag-involve siya sa music ministry. You see him growing. At you see him bumabait pa nga. Pero yung tinuturo naman ng church na yun patungkol kay Jesus, Jesus ay hindi Diyos. Paalisin nyo na siya doon. Can you have it? Because yes, if not, no, he will be deceived. Remember, sabi ng Panginoong Jesus, no, maibang kilalanin nyo ako nga, you will perish in hell. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Minsan may mga magulang na gano'n. Okay, at least okay siya dyan, at least hindi siya nagbabarkada, at least hindi siya Hello. This is not about life in this life. It's about the life to come. Madalas sa buhay Kristiyano natin, tila para baga ang concern natin ay yung buhay dito. So we will use the Bible for this life. Sabi sa inyo katabi, may silang ang buhay compare sa eternal life. So I hope no, you will carefully listen sa pagtuturo namin, no, Pastor Abe, about the divinity o pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. And you see, na hindi lamang ito divisive o naghahati-hati sa mga tao, kundi ito po'y distinctive, pagpapakakakilanlan ng tunay na Jesus o biblical Jesus. Because if you will not know the biblical Jesus, you will be deceived and even more destroyed. Again, sabi nga ng Panginoon, mamatay ka sa iyong kasalanan, maibang kilalanin mo ako nga. So now in our text, sabi sa iyong katabi, are you ready? Isaiah ako ay matiba. Are you ready? One verse lang ito, yung ko ni Rai, Pastor, anong scripture reading? And then I said, pwede sa akin, isang verse lang. Isa na talaga. Okay? So let me, again, hindi ako nagpapagat ito. Simon says, let me read, no, I forgot the version ito, but I think it is ESV or NASB. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Ngayon yung hatiin ko sa 30 puntos, ang sumulat, ang sinulatan, ang sinabi sa sulat. Ang sumulat, ang sinulat, ang sulatan, ang sinabi sa sulat. So ang sumulat po ay obviously ay si Apostle Peter, si Apostol Pablo. Yes, sinasabi na nagkaroon ng, sa unang panahon nagkaroon ng question about the authorship of Peter. I will not talk more about this, more than later on, kung pinatanggap, indeed, na Peter wrote this second letter. Let me read, no, sa verse 1, we read, na siya nagpapakilala na siya ay apostol ng Panginoon. Then sa verse 16 to 18, verse 16 to 18 ng the same chapter 1, 2 Peter, at ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi namin ipinatay sa mga alamat na lamang ng tao. Where I'm reading is from verse 16 to 18, and we can see here na ito'y si Peter. Okay? Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong sa Kristo ay hindi namin ipinatay sa mga alamat na naghalamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan, nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalwalhatian.
Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kalwalatian ng langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. As you listen, if you read in your Bible, you will sense and you will know, si Peter ito. No? This were Peter, ang tinutukoy niya kas na sila, no? This is Peter with James and John. No? Known as the Mount of Transfiguration. Nakita nila kalwalatian ni Jesus, narinig nila ang tinig ng Ama na nagsasabi, this is my son, in him I am well pleased. Listen to him. Kung mababasa natin po yan sa Matthew 17, Mark chapter 9, and Luke chapter 9. Again, sabi sa verse 18, narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Remember, sino ba sinama ni Jesus nung makita sa bundok? Diba yung tatlo? Peter, James, and John. Hindi kasama po yung siyam. Ang sinasabi niya po dito, again, no, pinagtuhanan niya, I was there in the mount, I saw the glory of Jesus Christ, and we heard the voice of the Father saying, this is my Son, whom I love, in him I am well pleased. So this is Peter. At yes, si Peter, pangunahing apostol sa buong the apostles. Napapansin natin sa Biblia, laging namumuna napapanggit ang kanyang pangalan. No, na nag-i-imply ng kanya pong significant na papel. No, kapag pangalan, lagi napapanggit ang unang pangalan, ang unang pangalan ng pangalan. And here, no, with the 12 apostles, unang nabanggit po ang pangalan ni Peter. Kahit sa mga sulat po ni Pablo, even, no, ni-review niya si Paul, si Peter. Sabi doon sa Galatians chapter 1, chapter 2, nababanggit niya una ang pangalan ni Peter. And in verse 13 to 15, mababasa natin yung ganito, the same chapter. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito. Ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Kristo. Kaya gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y pumanaw na. So this is Paul's Peter's letter. Pinabagang sabihin natin, no, may ultimo address niyang sulat. Di ba sabi nila, kapag tayo ng tao, yun yung mga pinakamahalagang sasabihin niya. And look at Peter, all his concern, no? Ayaw ko unawa ang salita ng Diyos, even to his last breath. Sinasabi, ng kasaysayan sa panahon ni Emperor Nero, no, ay ipinako si Peter upside down. Sinasabi, no, between 64 AD or 67, between 64, 67 AD. Mga sino sa atin, no, ang katulad ko, no, I hate dates. No? Kasi kung mga dates talagang kailangan binememorya. No? Kung sa inyo dito, memoryado, no, ang birthday ng kanyang mga anak, no, birthday, even anniversary, hindi alam. No? So, minsan, ako man, no, ay hindi po ako masipag mag-memorize. I hate dates. Pero yes, dates are significant. Mahalaga po ang mga petsa. What I'm trying to say is, no, knowing the time ng paano kung kailan simulan ko ito ni Peter at even yung kanyang kamatayan, will tell us, no, na it is reasonable or katanggap-tanggap. Natanggapin natin, paniwalaan natin ang sulat ni Peter na he's telling the truth. Why? No, sapagkat hindi lamang nun yung nakasama, narinig, nakasalo, kasama sa pagtulog si Peter, si Jesus, kundi yes, no? Just 60 years mula nang umakyat si Jesus sa langit,
no, ay naisulat niya na itong sulat na ito, pangalawang sulat niya sa mga mananampalataya. So yes, no, dates are very significant. Si Pastor Abe, no, next slide, he used to mention itong secret. Hindi ko lang kabusado ang pronunciation niya. Mixter or Micter or what, no? Meron siyang pinaka-ministry niya, he-invite siya sa mga campuses, and then he welcomes questions, no? So meron siyang ano na, mostly, and he was asked, why do you believe the Bible and you don't believe the Quran? So, ang argumento niya, I believe the Bible kasi within this 100 century, nasulat yung Biblia, yung New Testament particularly, of course, nauna lang nasulat ng Old Testament, compare sa inyong Quran, no, na 23 years sinulat, and 600 years ang pagitan. You know what I mean, no? Panahon ng bakit si Jesus, after 600 years pa, bago sila nakasulat ng Quran. Unlike ang Bible, wala pang 100 within 100 years, no? I mean, yung New Testament, o Testament na kinandun na, ay naisulat ang New Testament. At hindi lang ito naisulat ng mga taong, no, sinulat lang nila, kundi they were with Jesus. Nakasama nila si Jesus. Nakakasama nila sa pagtulog, sa pagkain, no? Probably sa pagbigo, sa pangingisda, and everything. So, rasyonal, napaniwalaan ko na mas reliable ang Bible kaysa sa Quran. So, when tayo to tell us, no, even I don't like this, you really have to like this. So, may pagkakataon, isulat, may pagkakataon, let's try, no, na ito ay maalala because they will tell us, no, na talagang it is really reasonable not to believe no, kaysa sa Book of Mormon. Okay? Compare sa Biblia. Remember the answer of Peter and John. No, sila ay confronted ng kamatayan because no, nagkaroon bigas sila, pinagbalaan sila, pinagbawalan sila mangatal. Ano sabi nila in chapter 4, sabi particularly ni Peter, chapter 4, verse 19 and 20 ng Book of Acts, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na umatol. Maalala ninyo, no? I share this, nandun tayo sa Barangay Hall. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na umatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo, ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. So why should I believe the Bible? Yung masumulat, yung taong nakita si Jesus, nakasama si Jesus, o nakasama nila, mga nakasama ni Jesus. So it's very reliable. Dapat, karapat, reasonable to believe in the Bible. Yes, again, no, for Peter, even in his last breath, seriously na pinangaral po ang salita ng Diyos. Look at the last part po ng first chapter. In 2 Peter chapter 1, ganito po ang sabi niya. Napasa natin kanina, yung previous verse, pinapahayag niya na darating na, malapit na siyang mamatay. And then sabi niya sa verse 19, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta, makakabuti na ito'y papupulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw, sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Verse 20, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay sa sariling pagkapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kaloob lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos, pinapahayag ng mga tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Binibigyan din dito ni Peter, you have to grow in the knowledge of the Word of God. This is because the very Word of God, mga witness kami, mga sinabi ko ng mga propeta ng Diyos, at yung mga sinabi ng propeta ng Diyos, nakita namin yung dalawang kaganapan, we were witness. Yung mga sinulat ng mga propeta ng Diyos
Diyos, hindi nila sinulat sa kanang kanila lamang kung sa patnubay ng banal na Espiritu. So we have to believe and grow sa pagkakalam ng kanyang salita. Remember, I shared to you from this text, why should we believe the Bible? The testimony of the eyewitnesses, the testimony of the prophets, the testimony of the Holy Spirit, and yes, the testimony of Christ Jesus. So this is Peter who wrote this letter. Now let me go sa pangalawa. Ang sinulatan. Ang sinulatan ni Peter ay ang mga mananampalatayang sinulatan niya rin sa kanyang first letter. Meron first Peter, meron second Peter. How did we know? Na it was na yung recipient ng first Peter ay siya rin recipient ng second Peter. In chapter 3 verse 1. Yan, chapter 3 verse 1, ito sabi niya, 2 Peter, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. So we can clearly see na ang sinulatan dito ni Peter, kung 2 Peter, what was addressed doon sa sinulatan niya sa 1 Peter. So dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Let me read po verse 2. Again, itong 2 Peter chapter 1. Alalahanin ninyo mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Wala ba, Peter, kung yung binibigyan din niya, remember the word, remember the word, remember the word, know the word, grow in the word. No wonder why, kaya may gawain tayo ganito. Tayo po yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan mo ayun sa tabi mo, school bukol ko siya. No? 10 years na, makinig ko, nagmamasteral na. No? Well, ang pag-aaral na salita ng Diyos is for life. Ano siya namin? Kaya-kanila tayo ng panahon. Kasama, may, kagdagan, 2 years na lang, di ba? 10 years. Again, alalahanin niyo ang sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugos sa inyo. Look at sa last verse po ng last chapter ng 2 Peter. 2 Peter chapter 3. Verse 18. Sa halip patuloy kayong lumago. Patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at, ang sabi ko, sa pagkakilala sa Kanya. So you ask yourself, am I growing in knowing Jesus? Remember, di ba, may quotation na talagang hindi na nawala sa isip ko. Many grows in the church, knowing Him, kanta, but not knowing Him, Jesus. And that's very sad. Ano nangyari? Sunday after Sunday, laman ng simbahan, lumaki, na hindi nakikilala si Jesus. May problema. Mali siguro yung pastor, walang ginawa, kung di magkwento ng kanyang buhay, kwento ng marites lang, ang pinakamagandang lalaki sa balat ng mundo, pinakamagandang bahay sa balat ng mundo, siguro yung matuturo siguro, how to have money, how to yumaman, everything. And so, lumaki sa church, at yes, nagkakantahan, kaya memoryado na yung mga kanta, paulit-ulit, sino pwede nga kami nung nakikita, ikuti-buti mo Panginoon. Di ba, minsan nakakalungkot na sa dami ng kanta, nagsusuputan, pagkakantahan, hindi ba natin gawa ng bagong genre? So here, yung Peter, talagang binigyan niya ng diin. Grow in the knowledge of Jesus. Grow in the grace of Jesus. You and I have to know and grow in the knowledge, in knowing Jesus. Ano siya namin?
So sa first letter ni Peter, look at First Peter. So we see kung sino po yung recipient, kung sino po sinulatan po dito ni Peter. Unang Pedro, Kabanatang 1, verse 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakipamayan sa mga lagmigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. So these were believers, no, mga mananampalataya, no, na nanginirahan sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bithynia. Hindi na ako magpahaba pa sa mga lugar na ito. Pero one thing na very clear, na yes, they were the recipient, at sila yung mga mananampalataya. Sila yung mga mananampalataya. And yes, ang salita ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Kaya siya amen? O hindi yung pag naging Kristiyano na ako, tabi na yung Bible, happy yung pas, ganyan ang ginawa natin ng Biblia. Even yung nandun pa kayo sa ibang pananampalataya. Pagkatapos kinasal, then yung Bible, tabi na yung Bible. No, maybe sa kapatid, ilalagay pa sa altar na nagkabukan nila. You don't read the Bible. Merong baptism, may yung Bible. Merong house blessing, may yung Bible. Pero what we do with the Bible? Tabi lang. Ang Christian, araw at gabi, sabi niya, pagdulay-dulay natin ito. Ang ating textbook, no, tayong mga disciple, or remember, literal na meaning ng disciple, ay learner, estudyante, pupil. Ang ating textbook ay Bible. Kaya we talk about the Bible. No? Kapag tayo po ay disinterest, wala tayong interesado sa Bible, makisabi tayo katabi, kung baka ito tayo. You don't have appetite for the Word of God. No, nasabi ni Jesus, no, so that we get bread alone, and then we will come from the mouth of God. And then we don't have appetite sa Word, sa salita ng Diyos. Remember, be wise. And I know that I am wise. I have the desire, no, na malaman ang kalooban ng Diyos na is through His Word and live by His Word. So yes, mga mananampalataya po sila. And if you will read 1 Peter, you will observe na sila ay dumaranas ng matindi. Hindi lang pag-uusip, kundi matinding pag-uusip. So they were suffering, no, persecution. And yes, sa gitna ng persecution, anong dinala ni Peter? Pinaalala sa kanila ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Remember, in the last night ni Jesus Christ, ano nga tinuro ni Jesus sa kanyang mga alaga? Let me read to you John chapter 16. 1, Kabanatang 11. Verse 1 hanggang 4. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag inyong kalikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Subalit sinabi ko, pag ganito yung verse 4, subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, dumating na kay Peter, no, siya ay was crucified upside down, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Kaya si Peter, walang resistant, no, hindi, pangko niyo ako. Sinabi na yan sa akin ni Lord, it will come to me. You will kill me as if na nalulugod ang Diyos sa inyo. Okay, request lang ako, hindi ako karapat-dapat mamatay katulad ng aking Panginoon. Pero di ba, sa ito yung ako pumatay. You and I, sa daming religion sa ating pong panahon, causing divisions, causing away-away, hindi tayo maniniwala kay John Lennon. Hindi siya amen. Imagine na lang natin, there's no heaven, there's no hell, but only sky. No. We will believe in the Word of God. Hindi siya amen. Sabi niya, there will be false religion, there will be false Christ, there will be false prophets. So I will believe in the true Christ. I will believe in the true biblical Jesus. Hindi namin, mga gulo-gulo lang reliyon, hindi na tayo maniwala. Ayok na lang tayo ng bogong religion.
That's not how we see, that's not how we respond. Tayo may mga wisdom na nagmumula sa Diyos. Ala, ang dami nang nagtalikuran. Ala, ang dami nang akala mo totoong Christian, hindi pala. Ano ka, wala ka pa sa Christian, huwag na lang. No. Ano sabi ng Lord? Sa mga huling araw, marami ang manlalamig ng pag-ibig. Marami ang tatalikod sa pananampalataya. So what you will do? I will believe in the Lord Jesus Christ. Stick ako kay Lord. Remember, I used to say, what if one day, huwag naman sana ko binigyan, na ako ay tumalikod sa Panginoon. At tumalikod sa Panginoon, hindi tumalikod naman gano'n, no? Mali ko nasa harapan siya. Sabi siya, talagang na-renounce ko, I don't believe anymore in the Lord Jesus Christ. I don't believe the Bible. I don't believe what I taught you. What? Nagayawan na. Wala mo pala itong mga pinagagawa natin for 21 years. No, you go back to His Word. Salita niya, paniwalaan mo. Kaya hindi don't follow the crowd, we follow Christ. Hindi ko alam kung gaano ko totoo ko yun. I just read it sa Daily Bread. Somewhere, kung daw magkakamali, Russia o Germany, pinasok nila yung isang simbahan, then nagdala sila ng mga Carmelite or AK whatsoever. Sabi nila, lumabas dito ang hindi Christian. Nasa church sila, pumasok na. Lumabas ang hindi Christian. Ang isa lang na tira. Tapos sabi niya, hindi, gusto lang namin malaman talaga Christian. So, who you will follow? Crowd or Christ? Ano sabi ni Jesus, mag-aaway-aaway, pati mga magulang, mga kapatid, mag-ama, mag-ina. Who you will follow? Si Jesus mismo rin sabi, don't ever think that I come to bring peace. Mag-aaway-aaway kayo dahil sa akin. So, tingnan mo tayo. Will you follow Christ or will you follow the crowd? Will you imagine with Denon, imagine na lang natin that there is no heaven but only sky? Parang hati-hati pa tayo, nag-aaway-aaway pa tayo. Gaano kayaman, kadakila, ang pananampalataya po natin? Ano po sabi ni Peter sa talatang ito? Mula kay, again, sa verse 1, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, sabi, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya. Sino ka Peter, hindi niya tinataas ang kanyang sarili, I have a greater faith than you. Hindi. Yung faith nyo, faith din namin. Kung ano yung pananalig ninyo, siya din yung faith namin. At napakahalaga nito. Why? Saan galing? Mula sa makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Remember, sabi ni Efesos chapter 2, verse 8, 9, 10, na even our faith is a gift from God. Para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos sa tagapagligtas na si Jesucristo. How do you see your faith? How do you see your faith in the Lord? Ito ang pinakaginto, pinakayaman ko sa buhay na ito. How do you see that faith? That faith, sabi nga, buhat sa makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. That is our last point. Ang sinabi sa sulat, or Simon says, particularly about the Lord Jesus Christ, na si Jesus, sabi, ating Panginoon, verse 1, ito sabi niya, mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo.
So Simon says, si Jesus ay what? Hindi lang tagapagligtas, siya ay Diyos. Ganun pa, kung siya tagapagligtas, kaluluwa natin, you cannot be tagapagligtas kung hindi ka Diyos. So Peter, kinikilala niya ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Inulit niya sa verse 11, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas. So yes, si Peter, kinikilala niya ang pagka-Diyos. Yes. So let me ask you, who is the Jesus that you believe? Let me read to you first sermon ni Peter. Unang sermon niya. And as I read, makita natin na may ilang mga talata siyang kinot. Particularly mula po sa agad ng mga awit. And then, as I read and you listen, makita natin, the very goal ng ating kong pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, it's not just to get comfort from it. It's not just to get how should I manage money. It's not just about how can I be a better husband or wife. It's not just about what is sex, it's really about the Lord Jesus Christ, who Jesus is. Let me read Acts chapter 2, beginning verse 22. Again, ito ang first ever na sermon ni Peter since ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit. 22, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa pangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siyang bihagi ito. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. So here, he quoted awit, chapter 16. Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulog ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuno ng kagalakan. Remember, Luke chapter 24, sabi ni Lord, Book of Psalms, Book of the Prophets, Moses speaks about me. Verse 29, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno natin si David ay namatay at inilibing at nalilito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at itinahayag niya ito ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Kaming lahat sa pangyayari, mga patay, at hindi makakaranas ng pagkabulong ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling, verse 32, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayari iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangako ng Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at narinig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya. And this one, from awit 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon, capital P, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Sabi naman ng mga Egypt, tamo, maliit na Diyos yan. Sa kanan lang eh. Hirap naman ng Diyos ninyo. Kaya huwag kang bungat. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan ko mga kasubo sa iyo, mga kaaway mo. Awit 100.
10, verse 1 yan. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus ay pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Look at the response. Next slide tingin dyan. Look at the response. Pagkatapos nilang marinig ang pangangaral ni Peter about Jesus Christ, tingnan nyo na dito ko nila, nabagabag ang kanilang kalooban at marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Question. Bago ko po basahin 30-39. Kung marinig ba ninyo ang pangangaral patungkol kay Jesus, na siya ang nagkataas-taas ng Diyos, na siya'y naging tao, katawang tao, nabuhay na walang kasalanan para maging perfecto ang mundo sa ipang papatawag ng kasalanan ito. Anong naisip niyo? Anong naramdaman ninyo? Anong naging tugon ninyo? Hindi po. Sila, they were bothered so much na nakapagtanong sila. Ano po gagawin namin? Napagabag ang kanilang kalooban. They were disturbed. I think sa ibang salin na ginamit ko na they were cut. No? Sabi nga naman tagtag, sinaksak mo ang puso ko, pinupok mo ng martilyo, yung naranasan nila. After hearing the message about the gospel, naranasan niyo ba yung ganito? Pagkatapos yung marinig, pangangaral patungkol kay Jesus, na you were bothered. Ano? Patay ka sa mata ka. Ano gagawin ko? Wala. Makasalanan ako. Wala. I'm held down. Wala. Who will save me? Remember yung jailer? Papatayin niya na kanyang sarili. Niya, ano ba kung gawin? Ito ang ako'y maligtas. Remember yung nakapatos sa krus? Pilingas Jesus, tanggalin mo yung krus, tanggalin mo ako dito sa krus. Remember me when you were found. What was your response? Marinig ninyo ang gospel. Sila, nabagabag ang kanilang kalooban and they asked, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Verse 38, sumagot si Pedro, Simon says, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon. Narinig mo ba ang mabuting balita? Na-sense mo, wow, patay kang bata ka, ito ba tayo? Na-realize mo, you will be held bound. At the same time, na-realize mo, wow, there's the goodness to Jesus Christ at the Father. Did you? Was this your response? Kung ay to some of you, will you respond this way? I think Lord, muli maraming pong salamat. Salamat, Lord, at pagkakilala namin sa iyong anak na si Jesus ay hindi lamang po, Panginoon, mas tulohin. Hindi po, Panginoon, for us to see ourselves na kami ay kasalanan. To see ourselves, Lord, na wala kaming kaligtasan, wala kaming kapatawaran mula sa iyo, Panginoon Jesus, nagkatawang tao, nag-aaral ng kanyang buhay sa Kristo Bago. Salamat, Lord, na patuloy ito pong pinapakilala sa amin si Jesus. Kaya sabi mo nga, Panginoon Jesus, sa mga uling araw ay hindi lamang mababatbat ng kahirapan ng mundo ito, hindi na namin dulaan Kristo
taas. Sa pag-aaral namin, patuloy, Tulisman to focus sa tema. Jesus is God. May we know Him more at patuloy kami mamahal sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. At opo, Panginoon, mamahal sa Diyos na sinasamba namin. Nag-iisang Diyos, may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maraming siyang dalangin may pasalamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang buhay ng ating pastor sa kanyang